Sa panibagong update, ibinahagi ng crypto researcher na si Smoke ang tungkol sa susunod na yugto ni Ripple matapos nitong makompleto ang acquisition ng Hidden Road. Ayon po sa ulat, ang hakbang na ito ay magpapalawak sa papel ni Ripple mula po sa pagiging cross-border payments at crypto liquidity provider tungo sa pagiging full-scale institutional finance player. Ang ibig pong sabihin nito, si Ripple ay papasok na sa mas mataas na antas ng mundo ng finance kung saan siya ay direktang makikipag-ugnayan sa malalaking institution sa pamamagitan po ng technology ng XRPL. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang tanong kung ano po ang nilalaman ng dokumentong ibinahagi ni Smoke. Ayan, sabi rito, the post reference a document outlining how this move positions Ripple to expand from being primarily a cross-border payments and crypto liquidity provider into a full-scale institutional finance player. Yan, ayon daw po sa dokumentong ibinahagi ni Smoke, ayan po, malinaw na layunin ni Ripple na lampasan ang limitasyon ng traditional na crypto services. Sa halip na manatili lamang sa pagproseso ng bayad sa iba't ibang bansa, gusto na niyang maging ganap na institution sa larangan ng global finance. Ibig pong sabihin, hindi lang liquidity provider si Ripple ngayon, kundi isa na ring tulay para sa malalaking transaction sa pagitan ng traditional na market at ng mundo ng blockchain. Ang market impact po dito ay ang ganitong paglawak ay maaaring magpataas ng kumpiyansa ng mga institutional investors kay XRP dahil pinapatunayan po nitong may tunay na utility ang network sa high-level finance operations. Paano naman po nag-uugnay ang Hidden Road at Ripple sa institutional finance? Yan, sabi po rito ay he shared an image which features highlighted excerpts from the document showing how the acquisition directly connects Ripple's technology with institutional finance through Hidden Road's established client base. Yan. Sa mga larawang ipinakita po rito ni Smoke, makikita kung paano po direktang ikinokonekta ng acquisition na ito ang technology ni Ripple sa mga malalaking financial institution na kliyente ng Hidden Road. Ang Hidden Road ay may matibay na reputasyon sa institutional finance, kaya sa pamamagitan po nito, nagkakaroon si Ripple ng instant access sa network ng mga hedge funds, investment firms at iba pang malalaking organisasyon. Kaya ang market impact po dito ay dahil dito, mas mataas ang tsansang magamit si XRP sa real-world transactions ng mga institutions na maaari pong magpataas sa presyo at demand ng token. Sunod na tanong ay bakit po ba napakahalaga ng integration ng post-trade clearing sa XRPL? Ayan, sabi po rito, Smoke's post emphasized that Hidden Road's plans to migrate its post-trade clearing onto XRPL, showcasing the blockchain's ability to handle high-volume institutional flows. Liwanag po natin yan. Ayon po rito sa pahayag ni Smoke, balak daw ng Hidden Road na ilipat ang kanilang post-trade clearing system papunta sa XRPL. Ito ay napakalaking hakbang dahil ipinapakita po nito na kayang hawakan ng XRPL ang mga transaksyong may malalaking volume na karaniwang ginagawa ng mga institution. Ang integration na ito ay patunay na matatag, mabilis at handa sa malalaking operasyon ang technology ni Ripple. Pagdating po sa market impact, kapag natuloy ito, tataas po ang tiwala ng mga bangko at hedge funds sa XRP ledger na maaari pong magdulot ng tuloy-tuloy na appreciation ng presyo sa mid to long term. Ano naman ang kahulugan ng hakbang na ito para sa position ni Ripple sa industriya? Yan, sabi rito ay the document describes Ripple's motivation for the acquisition
as a bold move that gives the company a new position in the financial ecosystem. Ripple now gains a platform capable of offering prime brokerage services such as trading, custody, financing, and clearing to hedge funds and financial institutions. Ayan po, paliwanag po natin. Ayon po sa dokumento, ang acquisition ng Hidden Road ay isang bold move. Yan, matapang na galaw dahil binibigyan po nito si Ripple ng access sa bagong position sa ecosystem ng global finance. Ngayon, kaya na po niyang mag-alok ng prime brokerage services tulad po ng trading, custody, financing at clearing sa mga hedge funds at financial institutions. Sa madaling salita, pinalalawak ni Ripple ang kanyang teritoryo para maging sentro ng institutional grade transactions. Sa market impact, sa ganitong antas ng operasyon, lalawak pa ang paggamit kay XRP bilang utility token sa settlement at saka liquidity management. Ano naman po ang sinabi ni Ginong Brad Garlinghouse tungkol dito? Yan, sabi po rito ay Brad Garlinghouse, Ripple's CEO, called the acquisition once and a lifetime opportunity that allows crypto firms access to traditional markets and vice versa. Ayan, kapag hindi po ninyo nakita yung aking binasa, ay ayan. Ngayon, ay paliwanag po natin yan. Tinawag po ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ang acquisition na ito bilang isang once and a lifetime opportunity. Ayon po sa kanya, binubuksan nito ang daan para magkaroon ng access ang mga crypto firms sa traditional na market ng finance at kabaliktaran din. Ang mga traditional na institution ay magkakaroon po ng direktang access sa crypto market. Para kay Ginong Garlinghouse, ito ang susi para sa tunay na pagkakaisa ng traditional at modern financial system. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong pahayag mula sa CEO ay karaniwang nagdudulot ng renewed investor confidence. Kaya maaari pong tumaas ang buying pressure kay XRP sa susunod na mga linggo. Paano naman po makikinabang si Ripple sa network ng Hidden Road? Yan, sabi po dito ay Hidden Road's existing infrastructure and relationships with large financial entities provide Ripple with immediate access to institutional capital markets. Through this network, Ripple aims to connect traditional asset markets with digital liquidity using the XRP ledger as the operational foundation. Yan, ang matatag daw po na network ng Hidden Road sa mga malalaking institution ay nagbibigay po kay Ripple ng agarang access sa institutional capital markets. Sa tulong po ng koneksyong ito, layunin ni Ripple na pagdugtungin ang traditional na asset markets at digital liquidity sa pamamagitan ng XRP ledger. Kaya ngayon, ang XRPL ang magsisilbing backbone ng mga malalaking transaksyon pang-pinansyal. Yan, or financial transactions. Ang market impact po dito ay sa paglawak ng koneksyon ni Ripple, maaari itong maging pangunahing blockchain sa mga high volume settlement, dahilan upang mapalakas po ang demand para kay XRP. Ngayon ay paano po nito mas mapapalakas ang tunay na gamit ni XRP? Ang sabi po rito tungkol dyan ay a key excerpt from the document notes that this integration could supercharge XRP's utility as well. By linking Hidden Road's trade settlement processes to XRPL, Ripple demonstrates how its blockchain can be used for institutional grade efficiency. Ayan po, ayon daw po sa dokumento, ang pagsasanib na ito ay magpapalakas sa tunay na gamit ng XRP. Sa pag-uugnay ng trade settlement process ng Hidden Road sa XRPL, pinapatunayan ni Ripple na kaya po nitong magbigay ng bilis at efficiency na kailangan sa mga institusyong pang-pinansyal or financial institution. Hindi lang simpleng cross-border payments ang kaya ngayon ni XRP, kundi pati high-level clearing operations.
Sa market impact, ang ganito pong paggamit ay magtutulak sa presyo ni XRP pataas dahil mas marami pong institution ang makakita po sa kanya bilang essential utility asset. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay paano po nito babaguhin ang posisyon ng XRP sa fintech industry? Yan, at ang sabi naman po rito tungkol dyan ay the announcement suggests that Ripple is entering a new competitive tier in the fintech landscape. While XRP has long been associated with cross-border payment efficiency, its use in post-trade clearing could establish its relevance in the broader settlement infrastructure that underpins institutional trading. Ayan po. Ipinapakita daw po ng announcement na pumapasok na si Ripple sa bagong antas ng kompetisyon sa fintech world. Dati, kilala lang po si XRP sa cross-border payments. Pero ngayon, may tsansa na siyang maging bahagi ng core infrastructure ng institutional trading. Ang ganitong paglipat ay nagpapakita ng pag-mature ni XRP bilang tunay na tulay ng dalawang magkaibang sistema. Yan po ay ang traditional at ang blockchain. Ang market impact po nito ay magbubukas ng bagong demand zones para kay XRP dahil magiging bahagi po siya ng global settlement ecosystem. Hindi lamang po simpleng remittance coin. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang kaugnayan ng stablecoin strategy ni Ripple sa bagong direksyon? Sabi rito ay the document also indicates that Ripple's stablecoin strategy and collateral systems will align with this institutional push, further embedding XRP within its financial framework. Yan, paliwanag po natin yan. Nakasaad din po sa dokumento na isinasabay ni Ripple ang kanyang stablecoin strategy at collateral systems sa bagong direksyong ito. Ibig pong sabihin, magiging bahagi ng mas malawak na financial framework sa XRP kung saan ginagamit po siya hindi lamang po sa liquidity, kundi pati sa collateral at settlement ng mga digital assets. Sa ganito pong paraan, nagiging mas central ang papel ni XRP sa ecosystem ni Ripple. Sa market impact, ang pagkakaroon po ng stablecoin ecosystem ay magpapalakas pa ng volume ng transaction ni XRP na magresulta sa mas mataas na presyo kapag tumaas po ang paggamit sa institutional level. At bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay ang bagong estratehiya ni Ripple ay malinaw na nagpapakita po ng matinding ambisyon. Hindi na lang ito tungkol sa mabilis na padala ng pera, kundi tungkol sa pagpasok sa puso ng global finance system. Ang pagsasani po sa Hidden Road ay nagbubukas ng pinto para sa mas malaking adoption ng XRP sa institutional market. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay senyales ng mas malawak na oportunidad. Pero kailangan pa rin natin na maging maingat habang unti-unting gumagalaw ang market. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, maaaring ito na ang simula ng bagong yugto kung saan sa XRP ay magiging isa sa pinakamahalagang asset sa global economy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.